Minsan nga naglalakad ako sa kalye, naaway ako. Sungit siya. Ganun sila sa akin. Sabi sa akin ni Ishmael, diba? Sino yan? Sabi niya. O, dininervous na kagad ako. Sabi ko, eh di, kinapalan ko na yung mukha ko. Sabi ko, sige, bahala na. Okay, set. Okay, take two. Action! Pulok, butang, ganyan. Ganyan ala, sabi ko. Grabe yung goosebumps nung... Diba yung Parang ilang bagsak verse nung din. time? Habang kinitikman niya na yung nilutong kare-kare ng anak niya. Perfect. Hey guys! Welcome back to the 2Gay BFFs channel! I'm MC James Matthew. And I'm MC James CJM. And today, we're here with the notable character actress in dramas and teleseries. Napanood nyo na siya before. And she's always on your screen and theaters, and she first gained recognition and started her career as a sexy actress. Oh, let's welcome Miss Batangas, Tanya Ay, Gomez! Batangas talaga. Hey guys! Ako po si Tanya Gomez, actress. At Miss Batangas. Bakit Miss Batangas? Hindi naman ako Ay, Miss di ba? Di ba Miss Batangas. Batangas? Taga Batangas ako. Ah. I'm from Tanawan, Batangas talaga. So, Miss Tanya, I want to ask, saan ka po recently namin nakita? Like, ano po yung mga ongoing projects nyo? Okay, ang huling ginawa ko, yung Lolong sa GMA7. The crocodile. Tapos meron pa akong ginawa na Sisa. Hindi pa siya napapalabas pero malapit na yan. Sisa with Hilda Coronel naman siya and directed by June Lana. Tapos eto na nga, malapit na yung When It Rains, Malunggay Lives. Yan, tama ba? Directed. Grabe kayo! Grabe ako naninervous dito. First time po ito. Tapos yung sa time po. Yung sa time, oo. First time ko yung ginawa, yung MTV na yun. First time niyo po Oo. nag-acting sa music video. Talagang kabado-kabado ako noon. Hindi ko kasi alam kung paano. So guys, recently napanood natin si Miss Tanya. Yes. Parang saktong-sakto for Mother's Day. Yeah. Si Miss Tanya po ay gumanap sa Time Na MV. Pero, Super nag-viral. yes, at super umiyak ang mga akla. Roll DVR. Flashback. Kat, bakit naman yung ganito? Ikaw Ay, umiiyak. Naiiyak ako lalo. Hindi ko in-expect. End of flashback. Pero mamaya natin yung pag-uusapan. Since gusto muna namin tanungin si Miss Tanya. So, Miss Tanya, paano po kayo nagsimula as an artist or artista? Paano po kayo napunta sa lane ng acting? And we heard you're from Batangas po ba? Tama po? Tanawan, Batangas ako. Nung una kasi, meron akong, basta may nakilala ako na si Nelson Bartolome. Siya yung unang-unang naging manager ko. Nung araw, ang pangalan ko, Nena Novales. Nena? Oo, Nena Novales yung binigay nila sa akin pangalan. Tapos wala, nag-workshop ako sa Sunday Artist Workshop. Doon ako nagsimula, workshop muna. Tapos nag-Actors Guild Workshop din ako. Ayan, doon na nagsisimula yung pagiging artista ko. Pero ever since passion niyo na po talaga yung acting? Hindi. Nung bata ako, gusto ko maging flight attendant. Yun talaga yung deep dream ko. Kaya lang hindi natuloy. Basta napasok na lang ako bigla sa showbiz. So, nung nag-showbiz kayo, nandito na kayo nun sa Manila? Dito na kayo nag-reside? Nasa Manila ako. Nag-start ako sa showbiz, ako ay 14 years old. Tapos nag-teatro ako, stage play, mga ganyan. Tapos, ang una kong pelikula na ginawa, Working Girls 1. Part 1 ng Working Girls. Directed by Ishmael Bernal. Ay, grabe yan! Kasi yung first time ko na yun, syempre, eng-eng pa ako noon, hindi ko alam. Talagang nervous pa ako. Ang role, ay, nakakahiya, ano? Ay, sorry naman. Kwento lang naman po ito. So, eto na. Babang, ang role ko, kasama ko dito si Isabel Lopez at saka si Michelle Limar Alcantara. During that time, siya yung Miss Young International. So, kaming tatlo. CG kami dito, mga pokpok ang roles. Ayun. Tapos alam mo, may eksena kami sa disco kasi noon usong-uso yung mga afternoon disco sa Broadway. Pa, hindi nyo na nabutan. Broadway Centrum. Hindi niya na inabutan yun. So, ang sayaw, ganun. Eh, syempre ako, bago, at saka bata, nahihiya ako.
ko alam kung paano ko sa, yung alam mo yung ganun-ganun lang. Sabi sa akin ni Ishmael Vera, sino yan? Sabi niya. O di ninervous na kagad ako. Sabi ko, iiyak na ako talaga. Ano ginagawa mo ito? Ganyan siya. Eh, kasama ko dun si Direk Ed Palmos, tapos kasama ko din dun si Direk Joel Lamangan. Siya yung aming team dun eh. Sabi ko, Direk, uwi na ako. Sabi ko, ayoko na. Sabi niya, Gaga! Andito ka na eh! Sabi niya, andito ka na eh! Tuloy mo na yan! Eh di, kinapalan ko na yung mukha ko. Sabi ko, sige, bahala na. Bahala na. Okay, set. Okay, take two. Di ganun na kaagad. Pagdating doon, okay, action! Ganyan. Ganyan kaagad. Sabi ko, ayun naman pala, ops, naka 3 days ako. Dapat doon 1 day lang. Naka 3 days shooting ako. Pagkatapos nun, medyo naka-relax na ako. Action film ang unang ginawa. As ano na po kayo nun? As Tanya na? Hindi pa. Ayun, Nena Novales Nena pa Novales yata pa. yun. Basta tapos nun, nakilala ko si Tito Jimmy Cuneta, yung kuya ni Sharon. Tapos si Tito Jessie Chua, napunta kami ng Baguio, banding-banding kami. Doon na bago yung pangalan ko. Sabi nila sa akin, sino ang favorite actress mo? Eh, that time gusto ko si Rita Gomez. Rita Gomez. Si Miss Rita Gomez. Kasi ang galing-galing yung artista, oo. Kahit anong role ibigay mo sa kanya. Sabi niya, okay, hindi naman pwedeng Rita, so Gomez. Tapos nung time na yon, palabas yung Tanya's Island na movie. Yung Tanya's Island na yon, long hair, morena, parang ako nung bata ako, syempre nung bata ako sexy. Noon yon. Tapos yun, yung sabi nila, sige, Tanya Gomez, Oro Plata Mata, pasok. Okay, so simula na naging Tanya Gomez na ako. So, nung umidad ako ng 16, doon ko ginawa yung first daring role ko naman na Alapaap. Yan ang masyadong tumatak sa isip ng mga tao nung time na yun. Hanggang ngayon, kilala nila ako as Baeg. Baeg yung pangalan ko doon eh. Yun yung pinaka-daring na ginawa ko. Pero paano po kayo hinubog bilang artista? Kasi sobrang iba yun sa pag-arte and then as a tao. Alam mo, sa totoong buhay lang, kinalimutan ko na yun. Kaya lang, alam mo, ano kasi hindi ko siya, no regrets, ha? Kasi doon ako humugot ng lakas ng loob, ng tapang, doon sa mga pinaggagawa ko ng bata ako. Yun. Kaya kung ano man yung ginawa ko nung araw, kung ano man yung mga pelikulang ginawa ko, hindi ko kinahihiya kasi ginawa ko yun eh. Tsaka nagpapasalamat ako doon sa mga taong nanonood sa akin nung araw, nung mga panahon na yun. Kasi bakit pa ako hanggang ngayon, nandito pa, di ba? At dami pa rin nakakilala. kay Miss Salamat. Tanya Thank you. Gomez. So, Miss Tanya, nabanggit niyo nga po na naging sexy actress po kayo early on in your career. Para nag-start kayo na 14 or 16. So, gusto ko lang po i-ask, how did your family react nung nabanggit niyo or nakita nila na ito yung career path na gusto nyong i-take? Actually, nung nagsisimula pa lang ako, diba sabi ko nga mga action film pa yung ginagawa ko noon. Kasama ko, mami ko. Oo, siya yung lagi kong bitbit. Kami dalawa lagi kasi sparring partner kami noon. Lagi kami magkadikit. Tapos, pinsan naman yung ate ko yung kasama ko. Dalawa lang kasi kami magkatid. So, sila lagi yung kasama ko. Pero siguro nung nagsisexy na ako, ayaw na makita ng nanay ko ginagawa ko. Huminto na nakasasama sa akin. Tapos dito na, lately pagka may mga movie ako na ginagawa na, halika ma, sama ka sa akin. Sawa na raw siya. Ayaw na raw niya. Gusto niya lang yung nakikita ako sa TV, nakikita ako sa movies, mga ganon. Pero lagi po siyang nakakanood ng mga films niya po. Oo. Number 1 fan ko yun, nanay ko. So wala talaga, parang super proud po siya sa inyo na. Oo naman. Oo naman. Mabait naman kasi ako. Over the years, nag-transition kayo sa TV, tapos nabigyan kayo ng mga roles na nanay, and then, minirror niya din yung tunay na buhay niyo kasi naging nanay na rin po kayo. So, ang gusto ko pong itanong is, different kayo pag-acting ng sexy, and different din yung pag-acting ng nanay. Siyempre.
What if Sexy na nanay, Sexy di na ba? nanay. What if? Sexy na nanay. Ayun nga po, parang gusto ko itanong, since you're a character actress, and usually mga mother roles yung nilalaro, ano ba yung pinakamahirap sa pag-acting bilang nanay yung pwede nyo pong ma-share sa amin? Alam mo, una-una parang pagka nanay kasi yung role ko, parang it came out naturally. Kasi, siguro yung mga personal na nangyayari sa akin, na-adapt ko doon. Kasi 3 na yung anak ko eh. Iba-ibang personality yan. Lalo na pagka mabait yung role ko. Huhugot lang ako, alin dito yung anak sa anak ko yung role, alin dito yung ganon. Doon lang ako humuhugot. Ang mahirap pag mataray. Kasi dati na ano ko sa talagang matatapang. Minsan nga naglalakad ako sa kalye, naaway ako. Sungit dyan. Ganon sila sa akin. Doon sa pag masungit ako. Nahihirapan, yun ang pinaka nahihirapan ako. Kasi, hindi kasi ako nananakit ng anak. Never kong pinitik yung mga anak ko. Alam nila yon. Kaya hindi ako nagagalit, kaya yun ang pinaka-challenging sa akin pagka yung ang tapang-tapang ko. Paano nyo po na-internalize? Kasi nabanggit nyo nga po na hirap po kayo na pagbuhatan ng kamay yung mga anak nyo. Paano pag yung role nyo po na... Naku, okay lang yun. Hindi ka man anak yung pinagbubuhat. Trabaho na. Trabaho. Pag nananampal nga ako, sabi na, ayoko kung sa eksena si Miss Tanya pag nananampas kasi masakit. Eh, trabaho lang naman. Kasi syempre pagka nandun ka na, yung galit na galit ka na, alam nga namang, ganyan yung sampal mo, di ba? Syempre hindi. Kung saan na ng tamaan. Mas okay na yun kaysa 2 take, di ba? Oo. Yun, Mas okay yun na- din, lalo na pag kami ganyang sakitan, iniiwasan ko mag-take 2. Kasi naaawa ako dun sa eksena eksena. ko, lalo na pagbata. Diyos ko, dati may mga ginagawa ako na sa mga guesting ko na ang mga bata, ang inaaway ko, ganun ko. Alam mo, nagkakatrauma sila sa akin. Meron nga po ako napanood habang parang pinapagalitan niyo yung bata. Parang naaawa kayo kasi naiyak. Lumayas ka dito, ha? Ha? Hindi ko na kailangan pa ang isang palamunin dito sa pamamahay na to. Ah, hindi. Hindi. Ikaw, matanda ka na, ha? Kung ayaw mong tumira doon sa tsuhin mo, ha? Kung ayaw mong ipaampon kita, lumayas ka dito. For this section, mag-react naman tayo sa inyong music video, yung time na mabait naman kayong nanay doon. Oo naman. At naiyak kami. So, Super iyak super talaga. iyak. Ready na kayo, Miss Tanya? Oo. No choice. Kailan nyo po last na panood yung MV? Ay, matagal na rin. Oo. So, Pag kasi nun, yung mga kapapalabas pa lang kasi nun. Tapos nanonood talaga ako ng mga video, yung mga nagbablog, yung mga vlogger na, yung katulad ng ginagawa Opo. ninyo. Pinanood niyo po yung mga Pinapanood ko yun. Ah. Na, mas malakas pa nga umiyak yung mga kano eh. Di ba? Talagang umiiyak sila. Tapos tinitingnan ko mabuti. Anong part sila? Pagdating doon sa bagsak ko na gano'n, doon sila umiiyak. Actually. So in this section, manonood tayo ng SB19 music video, Time! With the actress herself, Miss Tanya. Sige, halika na. Ready ng tissue. Tissue! Oo nga. Bakit issue ako gumawa niyan? baka nakalimutan nyo na po. Para sa... Bakit pag inuulit ba, umiiyak pa rin? Hindi namin Sobrang alam. Okay, let's watch this. May photos agad. Ay, kayo... hindi, ito yung anak niya. Nung sinut nyo, Miss Tanya, yung pinarinig sa inyo yung song? Hindi. Hindi! Actually, patugtugin nila. Sabi ko, wag. Ayoko. Ah. Ayoko marinig. Kasi alam ko yung eksena na last. Kasi syempre may script kami, nakikita ko yung Sabi ko, kailangan ko yung mismong tugtog na yun
yung kanta na yun, pagka yung finale na. Ah, Yung last scene na. Doon nyo lang papakinggan. Doon mo lang papakinig sa akin yan. So sa mga first scenes na birthday po, Walang pinapakinggan. ganun. Wala. So hindi nyo alam kung Hindi ko alam kung anong lyrics, hindi ko alam kung anong ibig sabihin, kung anong ganito. Wala, hindi ko alam yun. Script Hindi lang. ko talaga inalam. Oo. Kasi pagka alam ko na yon, parang acting na lang eh. Alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Yung alam mo na kung ayoko. Kaya sabi ko, wag muna, ayaw mo na yung mamaya na yan. Ayan. Birthday nung anak? Birthday niya. Birthday niya mismo. Kasi siya mag-blow ng cake. Oo. Grabe yung goosebumps nung... Di ba yung Parang ilang bagsak nung birthdays? time? Di pala siya OFW? Tama po ba? OFW siya. OFW talaga. Oo, nurse siya. Siya sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Dalawa lang kami. Mag-ina lang kami. Tapos umalis siya. Tapos nagtrabaho siya doon. Naiwan ako. Kaya pag birthday ko, wala siya. Pero sineselebrate pa rin niya. Pag Video call. nag-video call kami. Grabe nga yung mata ni Miss Tanya. Ilang araw niyo po siya yung Isa lang. music video? One day lang po. kami. May- Ako one day ako. Si Lucille, 2 days yata siya. Kasi meron siyang hospital na Oo, eksena. meron siyang mga ganong eksena. Tapos, ang ganda lang nung parang first verse. Yung sa verse 1, yung pinakita yung kwento ni Miss Tanya. Tapos sa verse 2 naman, yung sa anak naman. Ang ganda. Ay, may poster na SB19, oh. Ah, SB ba yun? Dumadating talaga yan, parang... Yung may silence kasi eh. Super relatable yan sa akin, Miss Tanya. Alam mo ba, nanood ako ng concert ng SB19. Oo. Oh my God. Sa Philippine Yung, Arena. karamihan sa kanila mga OFW. Opo. Tapos siya talaga, Miss Tanya, galigin mo, ganun. May mga ano silang gano'n na, masyado akong natatouch kasi, sobrang daming nakaka-relate. Kasi yung mga OFW natin, nakikita mo ito, ayan, yung nurse siya, di ba? Kung ano yung ginagawa niya na pag-aalaga sa mga pasyente niya, na Opo. hindi naman niya nagagawa sa nanay Sa niya. nanay niya. Kasi wala siya. Di ba? Parang, Sakit sa puso. ang galing nila. Ang galing ng gumawa Ang galing nga nito, po ng nito. sumulat nito. Tapos parang ang ganda rin kasi na to na parang kahit nasan ka mang mundo, laging tatakbuhan mo yung nanay mo. Kasi paano ko ito lulutuin, ma? Totoo yan, Diba? totoo yan. Diba parang kapag nasa in danger ka, ang sinisigaw mo nga, Mama! So, nakarelate ako dito kasi nung nag-move out ako, ganyan din yung nangyari sa akin. Sabi ko, Ma, paano ko ito lulutuin sinigang? Dito ka, wag mo kong So, ayun, nakarelate mo ako dyan. Alam mo, Sige po. naalala Ano po? ko lang. Alam mo, habang ginagawa ko to, itong simula pa lang na to, ang kinukunang hinuhugutan ko dyan yung anak kong babae na nasa States. Kasi, di ba, 18 pa lang siya, malis na siya, magkahiwalay na kami. Kaya pagka nung tinitingnan ko yung bawat eksena, parang yung pag may sakit siya, wala ako. Pag ako naman yung may sakit, tawag siya ng tawag sa akin. Pagka naman ako, alam kong may sakit siya, parang although may asawa siya at alam kong naaalagaan siya, pero syempre iba pa rin yung ina, di ba? Unika iha ko yan. Doon ako talagang bagbag na damdamin ko dyan. Very close to heart. Pero nakakapunta ka po sa kanila sa States? Hindi, ayoko kasi sa States eh. Kahit Ayoko bisita, talaga. kahit sa Pinas. Hindi ko, gusto ko dito sa Pinas. Pero, pupunta ako kasi next year kailangan ko nang pumunta. Naka-petition kasi ako. Tsaka gusto, may apo na kasi din ako doon. Gusto ko rin namang makasama yung anak ko tsaka yung apo ko. Guys, lahat ng director, kunin nyo na si Miss Tanya. Habang nandito pa Habang siya. nandito pa siya sa Pilipinas, kunin nyo na siya. Habang hindi pa siya nakakalipad sa States. Ayan na. Di ba kahit may sakit siya, kailangan magtrabaho? Yun nga yung ironic. Yun yung ano doon eh. Yun yung ironic, kaya ako rin na-post. Kasi parang ikaw yung may sakit, sino yung mag-aalaga Alaga sa'yo? Oo. Diba? Siya may sakit, tapos yung mamaya makikita mo. Sige ko. Tapos nagmamadali siya, di ba? Kasi tatawag na yung nanay niya.
Birthday po na nanay niyo. May siya. Siya may Ah, birthday. siya. O, ayan, natandaan mo yung kare-kare na yun, ha? Kasi ang dami, pag may mga yung mga sa reaction, hindi nila maintindihan bakit Bakit daw hindi nila napapansin yung kare-kare agad na nasa nilagay sa fridge. Okay, let's play. Ayun na rin. Silence, grabe. Hindi mo, sa uli pa papakita. Ang ganda ng pasok ng kanta. Yung no? paso kasi, yung bagsak. Yun yung sinabi ko, oh. pag tayo, alam na nila yon music na. Ganon. Yun yung sinasabayan mo dito. Ang galing niyo, Miss Tanya. Kasi nung sinabi nila sa akin yan, ang ilaw, sabi ko, saan, ano ang gagalawan ko? Kasi yung kitchen maliit. So, ito, saan ako gagalaw? Saan ako pupunta? Sabi niya, Miss Tans, ang ilaw po natin ay manggagaling lang sa loob ng fridge, ng ref. So, ibig sabihin, no, nandun ka lang sa loob ng ref. Ang hirap niya umiyak sa loob ng ref. Di ba, parang, nandun ka lang. Di ba, I mean, alam mo, mahirap. Ang hirap ng eksena na to. Kala mo lang, titingnan mo, is ganyan-ganyan lang. Pero imagine niyo po na, eto kayo, kinuha niyo lang yung, nakita niyo yung sulat, tas eto na yung, pagbukas niyo, nakita niyo yung sulat. Tas ang ilaw mo, eto lang. Tas eto ka lang. Dito ka lang. Nakatingin ka lang sa Di ba? Walang Wala kang kabatuhan. wala, lang. ikaw lang yun. At saka buti-buti na lang din na meron kayong storya na may unika iyak po kayo sa stage. So, talaga kayo good. Sobrang ang ganda ng acting niya dito, Miss Tanya. Grabe yung iyak. Kasi dyan pa lang sa iyak, alam mo na kung ano yung nangyari. Grabe. Grabe. Sakit sa puso! Ang ganda ng Ganda scene ng na to. montage. Tapos parang dreamy pa. Tapos bigla lipat sa naiyak. Habang tinitikman niya na yung nilutong kare-kare ng anak niya. Perfect. Yung kare-kare. Kaya lang wala na. Wala na, hindi na naabutan. Alam mo, yun, nakakalungkot isipin dyan. Kasi parang namatay siya na mag-isa. Oo. Nakakalungkot kaya. Namatay. Kasi OFW siya, tapos parang uuwi na lang yung nanay niya. Parang di niya pa Hindi naabutan. pa naabutan. Nakakalungkot isipin. Alam mo, may revelation ako. Sige po. Alam mo nang ginagawa ko to. Yung sinabi nila sa akin na gagawin ko to, so tanawagan ako ng anak ko. Ni Direct Shed, Mama, gagawin mo yung MTV na ng SB19. handpick kayo? Oo, secret to. So, secret ko, wala nakakaalam. Talagang di ganon. Tapos, sabi ko, sige. Nung time na yun, nung pinag-uusapan pa namin yan, ang mami ko is okay pa lang nasa bahay. Kasi ang mami ko bedridden eh. Ako nag-aalaga talaga doon. Nakatutok lang ako talaga doon. Pag may shooting ako, nagmamadali ako, pauwi na ako, ganun. So, April 11, namatay yung mom ko. Tapos, ang shoot ko niyan ay April 14.
So, nasa wake pa. Sinabi nila sa akin na i-move na lang daw yung shooting. Sabi ko, okay lang, wag na kasi syempre nakaset na yun eh. Nakaset na yun, marami nang ginastos doon, marami nang ang mga, hindi lang naman ikaw yung tao, di ba? Dami mga staff na kailangan din ng trabaho. Yung matapos na to. Sabi ko, sige, tuloy na natin yan. So, tinuloy namin yun. Yung nangyari dito sa na to, bukod dun sa yung iyak na yon na nakita ko yung sulat, ganun, patong-patong yun. Patong-patong yun na habang umiiyak na ako, boom! Gumanon yung utak ko na, oops, eto na yung nire-release ko na yung sakit ng dibdib ko, yung pain na nararamdaman ko nung namatay yung nanay ko. Na yun, dire-diretso na talaga yun, dire-diretso. Kaya nung kahit sinabi ni Direk Carlo na cut na, ang haba pa nun. Ang haba nung iyak na yun. Hindi ko maputol. Parang gano'n. Kaya masyadong sobrang mahal na mahal ko tong MTV lang time na to. Hindi ko hanggang sa pagtanda na nga pala. Hindi pa, Miss Tanya, kaya pa. Mahabang panahon pa talagang ito talaga yung ko. Kaya sabi ko nga, nung ginawa ko to, sabi ko to sa anak ko, sobrang proud ako doon sa ginawa ko. Tsaka, tutuwa ako sa SB19 kasi tsaka kina Direk dahil ako yung napili nila. Ewan ko ba, sabi nila first choice daw ako, pero baka joke lang naman nila ako. Yun. Tsaka sobrang daming nagmamahal sa music video na to, Miss Tanya. Sobrang, ang una ko nga napansin kasi may kanta na tayong mapa na parang about yun sa mga parents. Pero dito sa time, sobrang, lahat tayo may nanay. Lahat tayo, anak tayo eh. Yes. So, ayun, sobrang gandang message na tong na kailangan alagaan natin yung sarili natin. Oo. Kahit na wala yung nanay wala yung mga magulang natin na mag-aalaga sa Alam mo ba, ang pinakamasakit sa nanay, yung makikita mo na yung anak mo inililibing mo. Yun ang pinakamasakit sa nanay. Yung nanay natin, okay, kasi kumbaga, bonus na yan pag umabot ng 80, mga ganun. Kumbaga, alam naman natin na lahat tayo doon pupunta. Pero kung yung anak natin yung mawawala ng mas maaga sa atin, tapos lalo na yun, dalawa lang kayo, parang sobrang napakabigat. In a way po ba, yung MV po ba na to, nakatulong po ba sa pag-handle ng grief nyo? Oo, nakarelease nga ako. Nakarelease ako. Talagang alam ng mga anak ko yan kasi kahit yung mga staff and sa production nung MTV na yan, ng time na yan, alam nila talaga nakarelease ako. Yung para akong pero ang sarap lang Siguro talagang timing Siguro Time. timing. Talagang binigay siguro sa akin ng mami ko 'yan dahil alam niya na kasi hindi ako ako kasi hindi ako mabilis umiyak. Kahit nalulungkot ako kasi hindi ko umiiyak ako na hindi ako lumuluha. Naintindihan mo 'yon? Gets. Yung nasa dibdib, kaya ang sakit-sakit. Laging naiipon. Sa Siguro mata. sa dami na rin ng pinagdaanan ko, parang ganun. So, nung siguro sabi ng mami ko, gawin mo na yan para pag makaka-release ka. Tsaka si God, yan. Kaya okay nang tumatakbo naman, okay. Happy ako talaga nung ginawa ko siya. Sobrang blessing din kasi Blessing talaga. Na-introduce din kayo sa amin, Miss Tanya, sa mga younger generation na hindi nakakilala sa inyo. Oo nga. Panood. Totoo lang. Kasi di ba yung mga younger generation yan, sino si Tanya, sino yan? Artista yan, ganun. Palibhasa, hindi sila nanonood ng mga serye. Siyempre, hindi naman may yan, ang malakas sa inyo, mga MTV, mga ganyan, mga YouTube, yung mga ganyan, di ba? So, ang laking bagay din nun sa akin. Tsaka ang daming pumuri sa akin. Thank At you. hindi lang sa Pilipinas. Salamat Oo, po. mga ibang International reactor. Grabe, sobrang umiyak talaga sila. Ibig Nakikita sabihin, ko talaga.
universal talaga yung story. Kasi hindi lang mga Pilipino yung naiyak eh. Kahit mga taga-ibang bansa. O kahit hindi nila naiintindihan Kahit hindi- yung ano, di ba? At saka yung time kasi na kanta talaga yung lyrics doon, grabe naman talaga din. Tapos kinanta pa ng SB19, nakikita mo yung mga boses nila, yung papan, ang galing-galing nila talaga, ang galing-galing. Ano ba, fan talaga ako ng SB19. Sino- 18 ako. Sino po bias niyo? Ako? Ako? Lahat naman sila magagaling. Pero talaga gusto ko talaga si Ken. Oh my God! Sorry, si Ken, si Pablo. Sister mo, lahat naman sila. Kaya lang, iba kasi yung boses ni Ken. Lalaking lalaki. Di ba ay, hindi ko sinabing yung ano lang, yung gano'n, gano'n, iba pala, iba talaga yung bagsak. Yung tama. Loko mo, basta ka, ay 18 ako. Hindi, Hindi ba talaga, di ba? Ganun talaga. Tsaka ba yung, basta lang. Tsaka ang pinakamaganda sa kanya, pag kumanta siya, di ba, analim nga ng boss niya, pero pag kumanta siya ng R&B, ang swabe ng boses. Di ba? Ang swabe. Si Pablo, ang galing-galing din. So, mahilig kayo sa mga vocalista. Lahat sila. Si Justin, si Josh. Lahat sila. Tsaka meron silang iba-ibang storya, di ba? Opo. Nung nanood ako ng concert nila, nakita ko, isa-isa sila. Mga nagsasalita sa mga istorya ng buhay nila. Basang-basa mo kaagad kung gaano sila kalapit sa mga magulang nila, sa pamilya nila. Kaya gusto ko sila. Last 10 seconds. So, ito yun sa isa sa mga una niyong shoot kasi umaga to eh. Or, Oo. Ah. Yan mismo. Oo. Ito yung pinakaunang shoot. Yan mismo. Tapos itong mga picture na to, nagpalit-palit kayo niya. Hindi, Edited. Hindi, may pictorial talaga na ganyan. Before. Mga ganyan. Okay. Tapos saan po ito sinut? Parang Caloocan lagi namin lang nakikita siya, sa bahay. sa Caloocan. Yung laging pinagsusyutan na bahay na Hindi niyo ko sure eh, recognize. kasi doon lang yata ako nakarating. Ako. Sige, play na natin. Let's see. Diba yung lakad na yan, diba, nandyan ang lahat. First na kinunan. Siyempre isipin mo, bakit naglakad? bakit papunta doon? Diba, ano nangyari? Salamat. Yung pala ang nakasulat sa sticky note. Salamat ma, ikaw ang aking naging pahinga. Diba? Iyak ang mga akla. Totoo. Sila galing-galing din yan. Ng batang yan. So that was Time, starring Miss Tanya Gomez And Lucille Tan. Directed by Direk Carlo and Direk Luis. Ayan. Ay, meron pa. Ay, ang pagtatag po. Ang pagtatag ay nasa Netflix na. Panoorin po natin yan. Docu ng SB19 po yan. Ang Not pagtatag. directed by... Direk Jed Regala. Sobrang proud na. Anak ko po yan. May ganun talaga. Tapos yung isa din po, di ba? So, bali tatlo yung Tatlo yung anak ko. Yung isa naman, pinapalabas po sa PETA, sa May Irod. Ayan, Walang Aray. Ayan, kasama niya dito si Ay Sagera at si Julino Magdangal. At marami po pong ibang mga cast yan. Ayan, matutuwa po kayo doon. Masaya to. It's a musical comedy show. Ayan. Yes! Ang talented ng mga anak ni Miss Tanya. naman. Tsaka syempre, yung aking anak na babae naman na paraligan at maglulo, nandyan si States. Hello, Jel. Hello. At syempre, yung mga apo ko, nako, si Naya. Ginawa tayong Si wawa. Alec. At saka si Nami. Hello. Isama na rin natin ang mga manugang ko. Si Ayan at saka si Dennis. Hello. Hello sa mga TFC At sa mga aking mga si ate ko, ang dami, lahat na sila. Diyos ko po. Now, for our very last segment. Ngayong September 5, darating na si Miss Tanya ay makikita nyo sa short film na When It Rained, Malunggay Leaves. Let's watch this. Tagpuan ko si Papa, Ma. Di, why ka madlok? Sang una, oo. Pero sang nagambal na sa... Why na? Ano ginambal na sa imo? So,
Miss Tanya, introduce niyo po yung kung sino po yung character niyo and the project. Dito po sa When It Rains, Malunggay Lips, ako po dito si Anita. Ayan, ito po ay directed by Cedric Valenzuela. Ayan, tapos ang producer ito ay si Sai. Sai At Igne. Siyempre, yung aking coach, naku, si Nice. Baka bagbagano. Thank you, Nice. Ayan, panoorin po ninyo yun. So, ang When It Rained Malunggay Leaves ay part of the official selection ng Ng 8 Sinikabataan short films. festival. Na-sponsored ng FDCP. FDCP. So, first time nyo makareceive ng ganitong project na Oo. film fest? Na short film din. Na short film na ganito. First time. Yung mga ginawa na rin ako mga short film, pero iba ito. Sino po si Anita? Si Anita, parang time, no? Dalawa sila. Yung anak kong babae, si Gabby Padilla. Siya yun, kaming dalawa. Tapos siya yung anak ko. Ang istorya kasi nito, very close kami family. Hanggang sa yung isang anak ko ay nagtrabaho na sa Amerika, nurse. Tapos namatay na yung asawa ko. Tapos sa isang hindi inaasahang pagkakataon ay meron kaming pagtatalo or samaan ng loob ng anak ko na umalis yun si Gabby. Umalis siya. Iniwan niya ako. So ako na lang ang natira sa bahay. Ako lang mag-isa. So yung film na When It Rained Malunggay Leaves ay it's spoken in Hiligaynon language. So Miss Tanya, bakit niyo po tinanggap yung challenge na magsalita po ng Hiligaynon? Uy! Bago ko tinanggap ko pa lang to, hindi ko alam. Hindi ko alam! Tapos biglang, edi umauna ako. Sabi ko, padala nyo na lang po ako ng script. Edi pinadala na ako ng script. Pagbasa ko, sabi ko na to? Tawag ako doon sa manager ko, Ma! Ano to? Hindi ito Tagalog. Sabi niya, okay, kaya mo yan. Challenge pala. Sabi ko, talaga. sige na nga, nakasagot na nga ako. So, nung una, okay ako. Memorize ko. Sabi ko, direct, memorize ko na, ready na ako. Kasi mag-shoot na kami. Okay, naano ko na. Every day, meron akong 3 eksena, 2 eksena na minimemorize. Basta every day yun hanggang dumating yung shoot na yun. Aba, ay nung dumating yung araw na yun, pack up. So, di na-move na naman. Nung na-move yun, may ginagawa ako. May mga guesting ako sa GMA. So, naghalo-halo na. Tapos yun, nung nandun na, ayun, lagi yung sinasabi sa kanila na dagdagan niyo yung pasensya nyo. Kasi talagang first time kong gagawin to. Hirap ako kasi yung hiligay nun. Batanggay niya kasi ako eh. So, nakita mo pag nagsasalita ako, matigas, matapang, halos para lagi akong galit. Pero hindi naman. Ganon ng ko. Samantalang ito ay malambing, tsaka mahirap po i-memorize yung mga linya. Ngayon, so naitawid ko naman sa awa ng Diyos at sa tulong ng aking mga kasamahan. Naitawid. You're co-starring in this film with Gabby Padilla. How was it working with Gabby? Tsaka, yun, paano yung naging experience nyo dun sa shoot? Okay naman si Paano Gabby, natawid? mabait si Gabby, tahimik lang din. Tahimik lang si Gabby. Kasi kami, halimbawa, nagbabasa ako, tapos meron akong, nahihirapan ako nun sa yung tono nung sasabihin ko. Gabs, paano ba to? Basahin mo. Ganon. Tapos niya, tita ganito, ganon. Tinuturuan din naman niya. Inaalalayan niya rin ako. Kasi siya, Ilongga siya. Kaya ang dali-dali sa kanya. Sabi ko, ang daya-daya niyo ba sa Gabi? Pero gusto ko pa maulit. Gusto ko iba-iba naman. Magandang experience. Masaya. Marami akong natututunan. Tsaka yung first time ko rin makatrabaho yung mga kabataan. Kaya nag-enjoy ako. Kasi yung iba, pag nag-shoot ako, syempre, pare-pare yung mga nakikita mo, mga kasing edad ko. Yung mga gano'n. So ito yung mga puro mga bata talaga. Given na sobrang extensive na ng career nyo, ng mga roles na naganapan nyo, meron po bang difference or ano po yung difference ng role na nabigay sa inyo sa film na to? Actually, marami namang ganito na. Yung mga nagagawa ko na noon pa. Karamihan kasi pag nanay at saka yung anak, mga problema na ganito, problema ng anak niya, gaway kayo, mga ganon. Pero ito kasi, ang pagkakaiba kasi nito, hindi sila masyadong nag-uusap. Alam mo yung pakiramdaman? Pakiramdaman lang, mata-mata lang. Tapos ang ano kasi, mahirap kasi dun sa
yung sa part ng ina na yung anak mo pakikiramdaman mo kung matutuwa ba sa'yo o magagalit ba sa'yo. Masyadong komplikado yung storya ng mag-ina na yon. Masyadong komplikado. Tsaka maganda kasi parang, di ba, usually kapag nag-aaway yung nagbe-bicker, talaga, nagtatalo, Oo. ganun yung lagi natin nakikita sa media. Pero like tayo, sa totoong buhay, napapakita naman natin siya through our actions. Hindi naman siya usually sa salita. So, yun yung different naman. Oo. Kahit habang naghihimay lang kami ng malunggay, may mga tingin na, alam mo na, may mga ganun. Ay, maganda po, naku, panoorin niyo. So, ayun, September 5, 6, 6 and 7. Portahan po natin ang pelikulang Pilipino. Ito po ay isang short film na ipapalabas po sa Shangri-La. September 5, 6, and 7. When It Rains, Malunggay Lives. Ayan po. Starring Gabi Padilla and Tanya Gomez. Ayan po. Directed by Cedric Valenzuela. Yay! So, yun, we have last two questions. Meron pa? Last two. Oh! Last two. To wrap things up, mabalik po tayo yung napag-usapan po natin, mga nanay. So, yun nga po, your mother also had a big influence in your life. Ano po yung tinuro niya sa'yo or yung lesson na pinahahawakan niyo po up to this day? Yung maging strong. Yan yung nakuha ko sa kanya. Kasi yung mami ko, masyadong matapang yun eh. Hindi matapang na hindi. Ano siya kahit may problema siya, hindi siya nagsasalita. Nakikita ko lang sa kilos niya. Sa kilos niya, alam ko na. Yun ang mga tinuturo niya sa akin. At saka tinuturo niya sa akin kung paano maging mabuting tao. Kung paano makisama. Yan sa lahat. Kasi yung mami ko, maraming friends yan eh. Paano naman yan? Mabait yung mami ko. Pero matapang din. Matapang kasi literal na matapang. If your grandchildren could watch all of your movies, what's one thing you'd want them to understand about you as a mother and as an actress po? Alam mo, ang hirap ng tanong mo. Pang Miss Universe? Pang job Ano application. ba yan? Kung yung mga apo ko ang manonood, unang-una, hindi nila mapapanood kasi wala sila, walang kopya. Kaya nila mag-time travel. Ngayon, kung sakasakali at may mga biglang-bigla na lang na makikita, kahit yung mga sexy film noon na okay lang sa akin na mapanood nila. Kasi yung time na yun kasi, yun ang trabaho ko eh. Kung paano ko binuhay yung mga anak ko, kung paano ko sila pinalaki, kung paano ko sila pinag-aral hanggang sa umabot sila sa ganitong sitwasyon, yan ay nanggaling sa aking pagiging artista. Kaya wala akong ikinahihiya. Wala akong pinagsisisihan. Kung meron man, ay kinalimutan ko na rin. So yun, we want to thank Miss Tanya Gomez. Thank you so much. Thank you po very much. Sana napasayaw namin kayo. Sa lahat ng mga binati natin. So, babatiin ko na din po yung mga mga Rotarians. Kasi po ako ay isang Rotarian. Oo, ako po ay isang Champion of Service President and Life-Changing President. So, binabati ko po yung mga classmates ko and of course, yung aking club mates, ang aking club, pinakamamahal na club na Rotary Club of Cubao Business Center. District 3780. Ayan. Hindi tayo sa TV Oh, yeah. mapapalabas, Miss Tanya. I know, pero lahat sila manonood niyan. Yes! Hello! Ano ka? So ayun, once again, we'd like to thank Miss Tanya Tanya Gomez. Gomez, for joining yes. us. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. So that was our interview with Miss Tanya Gomez. What did you guys think? Don't forget to like, comment, and subscribe. At huwag kalimutan! Magmahal! Tama! Perfect! Bye! Hi, this is Tanya Gomez and I'm here at 2 Gay BFFs. And I'm going to play Guess the Celebrity. Kailangan kong mahulaan yung picture ng celebrity within 5 seconds. Kapag hindi, magsashot ako! What? Ay! Diyos ko po. More. Teacher, mga Diyos ko, teka. Nakakaya. Makikita niyo ba yan? Makikita niyo.